Showbiz fanatics, abay kapamilya ni Daniel Padilla. By may tila panunumbat kay Catherine Bernardo, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga, dahil kahapon po pinagpiestahan ng lahat ng mga social media platform, social media outlet, ang ilan sa mga statement ni Mr. Robin Padilla ukol po sa kanyang pamangkin na si Daniel Padilla at si Miss Catherine Bernardo. At ganito po ang kanyang sinabi. Nagkomento si Senator Robin Padilla sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Hirit niya ay magkakabalikan daw ang dalawa balang araw. Ganyan talaga ang pag-ibig, sa simula may tampuhan dahil mga bata pa sila, pero pag nag-mature sila, marirealize na sila pa rin sa isa't isa. Tignan mo, pag nagkapelikula uli yan, dalawa, magkakabalikan yan. Aminado rin si Robin na boto siya kay Catherine. Pero eto na, sabi niya, aminado daw siya or talagang, kumbaga, tanggap niya talaga na botong-boto talaga siya kay Catherine Bernardo kahit daw hindi siya binoto nito. So sa mga statement po ni Mr. Robin Padilla, parang sinasabi niya na gusto niya si Catherine kahit hindi siya gusto ni Catherine. Ang buong Padilla ay malaki ang pagpupugay, sabi niya, kay Catherine dahil nagbigay rin ng break kay Daniel, kaya ang paggalang namin kay Catherine ay sobra-sobra. Nagbigay pa ng payo si Senator Robin Padilla, ngayon hanggat magkahiwalay kayo, mag-enjoy kayo at habang nag-i-enjoy kayo, doon nyo marirealize na mahal nyo ang isa't isa. Pero ito na nga, mas nagpinagulat kasi kasabay ng mga statement na inilabas si Senator Robin Padilla sa social media, ay naglabas din ng kanyang statement si Miss Carla. Hindi natin alam kung talagang schedule ba to or tinaunil talaga nila or para talagang uminga yung kanilang pangalan, diba? So sabi po niya dyan sa kanyang Facebook page, yung official Facebook page na mayroon pong check, sabi niya, pasensya na at tatapusin na natin ang tungkol sa bahay ko at tigilan na ang pagpo-post ng bahay ko kasama ang mga anak ko, pati na rin ang 80-year-old na nanay ko. Bakit? Para saan at kasama ang family picture namin. Nakakatuwa naman ang preview PH at may panahon pa na mag-post ang bahay ko na for sale since 3 years ago. At hindi lang buhay ko ang may picture, pati kami mga anak ko ha. Tanong ko lang, ano po ang connection ng picture naming mag-iina sa bahay na for sale? May pangalan ko naman na buo pa ang nakasulat na may-ari. Sabi niya pa, ano ba ang dapat talaga pag nagbebenta ang isang tao sang ari-arian niya? Ipaliwanag ang dahilan ng pagbebenta kasama ba sa mga requirements ng broker? Ang sabihin ang dahilan pag nagbebenta ng properties namin, sabi niya. Kailangan naghihirap ka sa buhay agad, kaya nagbebenta ng ari-arian? Medyo malayo ata sa katotohanan yun kasi masisipag kami sa buhay. Kaya may katanungan ako dahil wala kasing write-up na maayos para sa post na ito ni Miss Kat Cabral from preview.ph. Kaya kung ano-ano ang kuro-kuro ng mga sausawero at sausawera. Okay lang kung ipanagtatanggol nyo kami sa mga sausawero at sausawera na walang masabing matino kasi nga puro haka-haka lang. Mas alam pa nila ang dahilan ng pagbebenta ko ng isa sa mga ari-arian namin. Dami nyong oras magbigay ng komento sa buhay ng iba na wala kayong alam, ha? Pero check nyo muna. Baka may mga kapamilya kayo dyan na kumakalaman sikmura. Unahin nyo yun. O ito pala, para na rin sa latest update, may house at nang matapos na ang luma ng balitang ito. My house is not for sale anymore. Kaya sa mga panay post dyan, hanggang ngayon na mistulang pa-broker na kayo. Ayan ang latest para updated naman ang post nyo. Kung ayaw nyo na sa amin, wag nyo kaming pag-aksayahan ng panahon. So ganito po katindi at ganito po yung mga salita or litanya ni Miss Carla Estrada sa publiko patungkol na nauugnay nga tungkol sa kanila pong ari-arian. Pero ang pinagtakhan kasi ng ilang mga netizen, bakit po parang may relasyon yung statement ni Sir Robin Padilla at saka ni Miss Carla Estrada sa publiko, no? Pero anyways, kahit ano pa man yan is, anong talaga,
natin alam, sinasabi kasi ng ilan na baka daw ginagawa nila ito dahil may pelikula nga daw na darating itong si Robin Padilla. And katulad ng kanyang post, may nagkomento, sabi niya, Miss Liberty, Miss Carla Estrada, you made the right decision not to sell the house that Daniel built for you. This is first pundar towards being an artista, di ba po? Kaya sayang kung ibebenta niyo po. Okay lang naman po sa natitira kayo sa South area dahil may nabili na kayong bahay doon. Pero bahay niyo na din sa QC, punta-puntahan na lang. Andyan lang pati bahay ni Daniel, kapitbahay mo. Besides, you have relatives who can take care of your house when you are in your South area home. So, yun po yung komento ng netizen. So, dahil dito, nagkomento si Miss Carla. Sino palpal niya ngayon? Sabi niya, sige ate, ikaw na ang magdesisyon para sa pamilya namin. Total, parang mas alam mo ang aming mga plano. Sus, Ginoo ka, pastilan. So, ganun kainit ang ulo ni Miss Carla Estrada sa mga sandali na yan, diba? Hindi natin alam kung ano ba talagang mga issue na meron po sa kanila, no? So anyways, at least tinagal-tagal na panahon, ngayon lang talaga sila nag-all out, nagsabi ng kanilang saloobin patungkol sa mga bagay na ito. At least wala na po talagang mga something na lalabas, baka kasi sa kanila na nanggaling kung direct to the point na po nila lahat ng issue patungkol sa kanilang anak, pati po kay Miss Catherine, wala na pong ganitong issue, tapos na. Yun nga lang, kailangan po mag-face ng consequences kung sino ba talagang tunay na may kasalanan. So this time, kay Mr. Robin naman, sinasabi po ng ilan na parang ba't kailangan pambanggitin ni Mr. Robin Padilla yon, diba? Parang ang pinopoint out nila, sinabi nga ni Robin na bet niya or bet nila si Miss Catherine kahit hindi sila bet ni Catherine dahil hindi nga siya binoto ng halalan, diba? Ang pagkakaalam ko is pink po ito si Miss Catherine at hindi talaga siya hindi po talaga siya kay Marcos or BBM. So anyways, kayo na po ang musga. So dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So first comment po is ang isang user, sabi niya, kung ako kay Catherine, wag na siyang pumayag na makatambal si Daniel. Hinahabol lang kasi nila si kay Catherine yaman at pera. Wala naman silang magawa kung ayaw ni Kat pumayag na makatambal si Daniel. Wala naman pilitan, 'di ba? And Miss Glorioso said, di na mangyayari yan. Kahit gagawa ng pelikula, kung si Daniel lang ayaw ni Kat, wag nang umasa, baka bangunguting kayo. Matalino si Kat, siguro naman. Sabi niya, payuhan niyo si Daniel na mag-move on. Wag nang ipagsiksikan kay Kat, happy na si Kat kay Alden. Ayun. So ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And talagang grabe po yung mga lumalabas ngayon na parang nakakaladkad ng gusto yung pangalan ni Miss Catherine. Sabi ni Miss Amelita, deserve naman ang Kat din kasi kahit wala pa silang movie na bagong pelikula pero napakarami ng fans. Ano pa kaya kung magpakilig sila at may pelikula? Ang Kimpaw, panay pakilig, kaya kinilig naman yung iba. Actually, pares naman silang magaling pero yung ki-questionin po nila yung award, that's really totally unacceptable. Sabi po ng isa pa, depende sa tao yan, buti maganda ang paghihiwalay nila. At isa pa, may kanya-kanya na silang mga partner, pero para sa akin, wag nang babaero. And sabi pa ng isa ni Ma'am si Alice, wow now lang may statement kasi may gagawing movie si Senator. Wag mo na idamay si Kat para pag-usapan ka. Basta Kat, close na, wag mo nang balikan si DJ, Kat din na lang. So marami talaga ang ayaw na diba? Pero syempre, katulad ng sinabi ko po sa inyo from our last vlog, diba? At the end of the day, it's not Alden, it's not Daniel Padilla, or it's not Mr. Robin Padilla will decide kung sino ba talaga ang pipiliin ni Miss Catherine. Sabi ni Ma'am si Teresita Mercurio, you're absolutely right, Ma'am Dareds. Kat then deserve that award. We are not to judge. Kat then only is the best. And sabi ni Drin, hindi naman kalad ka rin si Catherine na pagkatapos kay Alden, balik ulit kay Daniel. Ay, true! Parang kung mangyayari yun, parang lahat ng mga sinabi ni Miss Catherine, lahat ng mga bagay na ginawa niyang pag-move on, pati yung mga sakit na naranasan niya, sinasabing hindi siya makatulog, hindi siya makakain, nagkulong siya sa kwarto, mababaliwala lahat yun. Kung mangyayari pa yun. Ako po, ang gusto ko lang talaga, sumaya si Catherine, kahit sino pa po yung piliin niya. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!